Hello. So now we are in English quarter 1 module 4 in a diary. So I am going to explain it in Bisaya. No, I will do my best to explain it in Bisaya. If dili na ko makaya, sagulan ako siya og Tagalog. Kay nanad ko nga sa akong mind ako is nanad ko nga naisagol Tagalog siya. So dili jud ako 100% nga Bisaya nga akong pag-explain. Nadyo na siya sagol nga Tagalog. So ma-English, matagalog na ko siya. So anyway, padayon ta. So nata sa English quarter 1 module 4 in a diary. So ako ni siyang i-explain now. Ang guide. So guide ni siya para sa parent. Especially kung nana sila sa module 4 English quarter 1 module 4 in a diary. So di na nato basahon yung uban diri ah. So diretso na ta diri sa diretso na ta diri sa what I need to know. So dire na ta sa what I need to know. Have you already seen a diary? So nakakita na ba mo og diary? So ang diary is about kanang kung sa notebook ba, ang sa karon is notebook man yun na siya ang diary. Tap sa una, pero karon is pwede na naman tay diary nga sa kuanra sa mga ato lang sa computer na lang nato i-type, sa internet na lang sa atong smartphone. So diary is about kanang magsuwat ka sa imong mga daily life activity nimo, pangsuwat nimo imong mga nahitabo sa imong kinabuhi nimo matag adlaw. So imong ipangsuwat dito sa notebook or dito sa imong electronic sa ta kani basta ka nang nasa smartphone na o nasa computer na dito siya ma-save. So ang karaan is katong notebook. So isuot nimo imong mga daily life activity nimo, mga activity or mga aktibidad or mga panghitabo sa imong kinabuhi, imong ginasulat dito sa imong diary. So sa diary makita pud dito labi na karon na baligya da sa school supplies nga ang diary notebook nana siya mga pizza. So nindot siya kay nana siya mga pizza dito dali na nimo dili na ka nunid na nga mag-imo pang sulatan og pizza kay nana siya pizza dito na mga bulan tapos adlaw para dito na nimo isuwat ang imong mga daily life activity nimo. So padayon ta. Do you know a person who has a diary? So, do you know a person who has diary? Nakahibalo ba mo o usa ka tawo nga naay diary? So, kinsa makay mong nailhan nga naay diary, tawo nga naay diary. Kinsa kaha? So, muna siya gingon niya. And how many people are keeping their diaries? So, many people Again. Many people are keeping their diaries. So, daghan ko ng mga tao nga ilang gi-keep, giampingan ang ilang diary nila. Ilang mga diaries. Their diaries because of their beneficial effects. So, ilang gi-keep tong ilang diary tungod kay nasa'y kuan ka ng because of their beneficial effects. So, nasa'y benepisyo ba nga epekto sa ila in the educational, so sa pagtulunan and intrapersonal growth as human being. So nasa benepisyo nga epekto sa educational. So sa educational it means ang educational it means matulunanon siya, no? Educational matulunanon, related siya sa education, sa pagtuon ba. So maka-improve siya sa ana sa benepisyo sa
pag sa imong matulon-anon nimo, educational and intrapersonal. So intrapersonal growth sa imo ng kagalingon nimo, na nasa benepisyo sa imuha, sa imong kagalingon. So when we say intrapersonal, means sa English means within a person. So sa imo jud mismo, sa imong pagkatao, sa imong kagalingon nimo, within a person. That is taking place within one's person, self or mind, sa imong kagalingon or sa imong hunahuna nimo, intrapersonal. So nakapa-improve sa imo, nasa benepisyo sa imong educational, sa imong pagtulon-an nimo, or related sa imong kanang pagtuon or pagtuon og sa imong kagalingon nga paglambo nimo isip usa ka tawo, no? Intrapersonal growth, so imong paglambo sa imong mismo ba, sa imong kagalingon nimo, sa imong mind nimo, sa imong kagalingon nimo, sa imong paglambo nimo isip usa ka tawo, as a human being, bilang isang tao. So as human being, diary writing will improve your composition writing. So ang pagsulat sa diary nakapalambo sa imong composition skills. So when we say composition, kana pagsulat-sulat nimo ba, pagsulat-sulat nimo, so nakapa-improve sa imong skills nimo sa pagsulat-sulat nimo. Vocabulary building, sa imong build, so paglambo gyapon sa imong vocabulary. So ang vocabulary kanang mga words bitaw, mga words nga imong nahibaluan sa gikan sa ubang tao. So muna siya build vocabulary building. So mga words na siya, for example, kanang natay nahibaluan may, so when we say vocabulary, kanang mga salita ba, no, mga words nga atong nakuha gikan sa atong people around us, nakuha nato na siya. Example, kanang so may mga word example be, mayong buntag na good morning, so vocabulary na siya. So pamilay mga example sa vocabulary. Daghan man klase sa words, no, nga be sample lang is lamisa, so table, bangko, chair. So muna siya vocabulary ba, so nakapa-improve na to, no, nakapalambo siya, vocabulary building. And develop the pleasure in reading. So develop the pleasure in reading. So mao gyapon pagpalambo sa kanang pleasure gani, kanang ma-enjoy ka ba, mag-enjoy ka sa pagbabasa. Pleasure, imong kagustuhan, imong gusto sa pagbabasa. Develop, pagpalambo, pag-improve sa imong kagustuhan sa pagbabasa. So develop, building, improve, pareho ra na sila pasibuot, no? So muna siya vocabulary, improve, build, then develop. Same ra na sila pasibuot kung imong i-search na sa dictionary, kung namo dictionary sa inyong balay, same ra na siya og meaning na siya, no? So muna siya vocabulary, kasi klase ba ang mga kuan, pero nanakay na kuan nga ay same ra din na siya. So na-improve ang imong build your vocabulary. So improve, build, and develop, same na siya meaning. Through diary writing, so pinaagi sa pagsulat sa diary. So through diary writing, pinaagi sa pagsulat sa diary, you can recall your best memories that are worth remembering. So imong ma-recall, imong mabalik ang kuan ba, imong mabalik ang
imong best maayo nga pinakamaayo nga memories nimo. Kanang memories, when you say memories, katong mga hitabo nimo sa past nimo ba, so imong nadumduman gyapon tong mga memories. Mga panghitabo to siya sa past, sa atong mga niagi, so madumduman gyapon nimo siya, recall nimo, dumduman nimo ang mga kagahapon nga mga panghitabo nga worth remembering, makahuluganon nga kanang pagdumdum, no, remembering, pagdumdum, mahuluganon kayo siya. You can also observe your emotional maturity. So imupod ko nung obserbahan ang imong emotional. So sa pandamdamin ba sa imong pagbati nga maturity. So man ang maturity, kanang imong kahamtong nimo, kanang imong pagka but-an ka ba, maturity, but-an ka, nanakay pangisip, no, makahibalo na ka unsay kana mali ug tama, maturity na ka, matured na ka, but-an na ka, hamtong na ka. So naobserbahan po nimo kuno, you can also observe your emotional sa imong gibati, emotional pangbati nimo nga kahamtong nimo with personal growth, pinaagi sa kanang pagpalambo sa imong kaugalingon, no, personal sa imong kaugalingon nga paglambo nimo, personal growth. And development, so mora na sila with personal growth and development. So pagpalambo, obserbahan nimo ang imong kaugalingon. You can also observe your emotional maturity. So imong obserbahan ang imong kanang pagbati nimo nga kahamtong nimo sa imong kaugalingon nimo, pinagi sa kanang personal growth, sa pangkaugalingon nga pagpalambo. And development, so imong na sila growth and development. So ni grow ni improve na, so development na, same na sila. So diary experience will help you check your present behavior. So ang diary experience, so ang imong experience sa diary will help you, so tabangan ka nga ma-check your present behavior, ma-check nimo ang imong bag-o nimo nga behavior, imong sa tawag behavior is imong imong pamatasan nimo, no. So sa imong experience sa diary makatabang sa imong present sa karon sa bag-o nimo nga pamatasan nimo, behavior, batasan nimo, and the way you behave in the near future. So imo pud kunong kanang imong the way you behave in the future, ang imong makuan ba kanang sa imong pagbehave, sa imong panglihok nimo sa umaabot nga future. So the way you behave in the near future, so sa imong pagbehave, sa imong panglihok nimo, behave nimo the way you unsa na imong paglihok nimo sa maabot nga future. So future means kaugmaon nimo, umaabot, no, future umaabot. It will surely help you reflect your emotions. So sure ko no nga nakatabang sa imo sa pag-reflect your emotions. So pag-reflect kanang murag imong nasalamin ba, imong nakuan sa imong kagalingon, nakuan sa imong emotions nimo, sa imong gibati nimo. So nakatabang kuno na siya pagkuan sa imong kagalingon, no, sa imong gibati nimo, emotions, feelings, and
realization nimo, imong pag realize nimo pagka kuan nimo ba nga uy ana, so maka-reflect na nimo ang deep thoughts sa imong deep nga panghunahuna nimo, malalom nga panghunahuna, deep thoughts toward all things. So deep thoughts toward all things, so sa imong malalom nga panghunahuna, lalom nga kaning thoughts kanang pagpasibuot nimo mahitungod sa tanang mga butang and people you have encountered. So sa mga tao nga imong na sanin siya na encountered, na sugatan nimo ana, people you have encountered. Now, have you tried to write your own diary? So pangutana karon is karon ko no, naka-testing na ba ka nga nakaswat sa imong kaugalingon nga diary? So diary mo tong notebook, kung sa una pa notebook nga ipangsulat imong mga daily activities nimo sa imong gibati, sa imong gipangbati nimo nang adlaw, imong ipangsulat nimo. So mo na diary imong ipangsulat dito sa notebook or sa papel. Maybe some of you have tried already. So basin uban sa inyo nakatesting na, have tried already, so nakatesting na, and some have not, so napayuban nga wala pa. Nevertheless, so bisan niini this lesson, nevertheless, so sibot bisan niini, so nevertheless bisan niini o bisan ana, this lesson kani nga leksyon will teach you, so to duan mo how to express your feelings. So duan mo sa ninyo pagpagawas, express ang imong gibati nimo, feelings and emotions. So imong pagbati nimo in a private, honest, and in a healthy and beneficial manner. So ma-express nimo ang imong gibati nimo sa pribado o kanang honest ba, kanang tinuod yun bitaw, o sa kanang himsog nga in a healthy himsog, o kanang benepisyo nga kanang pamatasan manner. In a healthy himsog and beneficial manner. So ang ito lang sa dictionary, manner is imong gawi nimo or pamaagi nimo. So after going through this module, so pagkahuman aning module, you are expected to learn how to express your thoughts. So kuan ka paghuman aning module, kani siya nga module, maka-expect ka nga maka-learn ka. So expect nga maka-learn ka unsaon nimo pag-express ang imong kanang thoughts nimo. So sa imong thoughts so thoughts is kanang imong panghunahuna ba, so imong pasabot nimo ana thoughts nimo and feelings, so imong pagbati in honestly and privately, sa matinud-anon o sa kanang privately kanang sa imo ra kibali mismo ba, wala nimo gikuan sa uban. And write a simple diary, o makasulat pud ka og kanang makasalat ka og simple nga diary. So enjoy your journey. Good luck. So direction, so what I know. So what I know. So directions, put a check. So butangan nato og check on the yes column. So butangan nato og check on the yes column. So unsa man ang column? So kani column, kanang linya nga paubos, no, linya nga na. So kaning kuan isa ka box or isa ka box or square. So kuan siya, gibahin siya og
katulo 1 2 3. So mo na column linya ba, gibahin siya kaning linya pa dong paubos diha kaning nga bahin, so column na siya kani pod nga column, isa po ni siya ka bahin diha no. Tapos so butangan ko na to og kanang check sa yes nga column kung if you do the activity, kung imo siyang nabuhat matag adlaw. So butangan na to og check sa yes kani no, mo ni ang yes column. So kani nga yes column paubos dito padulong dia ubos ana, kani nga linya paubos diha mo ni column. So kaning yes column butangan ko na to check siya kung imo siyang nabuhat kada adlaw. So do the activity is if you do the activity yesterday, kung imo siyang nabuhat gahapon, imo na siyang nabuhat ang activity ba gahapon. So balik ko na ko, imong na checkan ang yes column kung imo siyang nabuhat ang aktibidad gahapon, if you do the activity yesterday. And if you don't, kung wa pud mo siya nabuhat, put it on the no column. So diri, so mo ni ang no column kani siya, kani nga linya paubos mo na siya no column, kani yes nga column. Balik ko na ko, so butangan na to og check ang yes nga column kung imong na buhat ang mga aktibidad gahapon. So kani diri kung if you don't, wala nimo siya nabuhat, so butangan nimo og check sa column nga no. So kani nga no nga column, butangan nimo diri ka mag-check kung wala nimo siya na buhat. Pero kung nabuhat nimo siya, chika nimo diri diri sa yes nga column. Okay. Activity. So muna yung mga aktibidad. I woke up early. So kung ikaw mga bata, kung ni bangon ka og sayo, so mag-check ka, no? Kung ni bangon kag sayo, mag-check ka diri sa column nga yes. No, kung no imong tubag, diri ka mag-check sa no nga column. I woke up early. So ni mata ka og sayo. So ni mata ba kag sayo gahapon? Yes or no? Kung no, kung wala, so diri ka mag-check sa column nga diri sa column no. Pero kung ni mata kag sayo, so diri ka mag-check sa yes nga column. I ate my breakfast. So nikaon ka sa imong pamahaw nimo. So kung nikaon ka sa imong pamahaw gahapon, butangan nimo og yes diri nga column. Kung wala ka ni kaon wala ka na mahaw gahapon, so butangan nimo og no. Diri ka mag-check sa no nga column. Then I wash my hands often. I wash my hands often. So nanghugas ka sa imong mga kamot, permente. Kung permente ka nanghugas sa imong mga kamot, so kung yes ang imong tubag, so diri ka mag-check sa yes nga column. So diri kani nga linya ra kani diri sa iyang tungod tapos or kung no imong tubag diri diri ka mag-check kung no ang imong tubag. Then I played on mom's smartphone. So nagdula ka og cellphone sa imong mama. Smartphone ba kanang touch? Mingag smartphone is kanang touchscreen na siya nga cellphone, tapos maka-internet ka or maka-internet ka gamit ang wifi or data. So smartphone or magduwa ka games gamit ang cellphone. So I played on mom's smartphone. So nagdula kuno ka og cellphone sa imong mama. Kung nagdula ka cellphone sa imong mama, so diri ka nga kung yes imong tubag, diri ka mag-check. Kung wala, dere. So sunod, I had a dinner. So namoy kaning panihapon. Dinner gani is
panihapon mga bata. So kung namoy dinner panihapon gahapon, so kung yes imong tubag diri ka mag-check sa kani nga column. Yes column ka kung yes imong tubag, so diri ka mag-check sa yes column. Kung no ang imong tubag, diri ka sa column sa no. So diri ka sa no column. Then sunod, I went to bed. I went to bed. So nakuha na ka na kanang nadto na ka sa imong unsa may bed sa imong katre nimo, sa higdaanan nimo ba. I went to bed. So nadto na ka sa imong katre, imong higdaanan. Kung nadto ka sa imong higdaanan gahapon, diri ka sa column nga yes. Diri pag no, diri ka sa column nga no. Okay? So, muna siya. Okay, sunod, diri ta sa lesson 1, write a diary. So, children like you are fond of writing your personal feelings about a certain person, place, and experiences. So, mga bata nga pareho nimo kanang mahilig sa pagsulat sa imong personal nga feeling, sa imong personal ba, sa imong kaugalingon nga gibati about mahitungod sa usa ka tawo o lugar o mga experiences sa imong mga nahitabo sa imong kinabuhi nimo, experiences. In this module, you will learn how to write a diary. So kani nga module makahibalo ka kung saan pagsulat sa diary. This will help you develop your composition skills. So makatabang ni siya sa pagpalambot sa imong kanang pagsulat, no, sa imong skills sa imong pagsulat by writing, pinaagi sa writing your personal emotions, sa imong pagsulat sa imong kaugalingon nimo ba, sa imo jud mismo nga pagbati, emotions and experiences sa imong sa imong na experience baka na imong na niagi nga sani siya mga nahitabo sa imo experiences na testingan nimo sa imong kinabuhi nimo, experience nimo in everyday life. So gisulat nimo pinagi sa pagsulat sa imong kaugalingon nga pagbati o mga experiences, no, itong mga panghitabo sa imong matag adlaw nga kinabuhi nimo, everyday life, sa imong pang-adlaw nga kinabuhi nimo. What's in? So dili na ta sa what's in. Directions. So panuto. So muna yung mga guide niya, directions. Write a full sentence giving the times you did the following activities yesterday. So isulat nimo ang full sentence kanang kompleto na nga sentence nga naghatag og kaning mga adlaw nga imong gibuhat, the following activities, mga aktibidad gahapon. So imong gibuhat ang mga aktibidad, no, mga activities kagahapon. So imong akong baliko na isulat nimo ang full nga sentence, kompleto nga naghatag sa og mga adlaw nga imong gibuhat ang mga aktibidad gahapon. So one example is given to help you. So na isa ka example nga nahatag para tabangan ka. So na example dre tawa sa number 1. I woke up at 7:30 in the morning. So I woke up at 7:30 in the morning. So yan ang gihatag. So ni mata ko sa alas 7:30 sa buntag. So ni mata ka, I woke up. So ako sibot ning I woke up is ako ni mata sa alas 7:30 sa buntag. Na kay ikaw man ang pasibot niya. So ikaw man mismo.
So I woke up ni mata ka sa 7:30 in the morning. So kani siya sa number 1 giansiran na ni siya, no? Guide ni siya nga ingani siya pag-answer. Kompletohon ang sentence. So kani siya kana sentence na ni siya, complete sentence na ni siya. So anong gitawag ng sentence kay kompleto naman na yang pasibuot niya og na siya period. Number 2, I ate my breakfast. So akong I ate my breakfast blank. So unsa may atong isumpay na to So diri sa kada kahon mamili tag answer diri sa kada kahon. Mga bata, mamili ta og answer diri sa mga kahon. So sa unang nga kahon kani sa ibabaw, woke up early. So ni mata og sayo. Woke up early ni matag sayo. Sunod kani nga box, ate my breakfast. So ni kaon sa akong ni kaon sa akong pamahaw. Ate my breakfast. Read my lessons. So read my lessons. So akong gibasa ang akong mga leksyon. Then kami nga sunod nga box is wash my hands. So akong yugasan ang akong mga kamot. Wash my hands. Then diri sa ubos, went to bed. So nadto ko sa akong katre, went to bed. Then played with my brother. So nagdula ko kauban ang akong igsuon nga lalaki. Played with my brother. Brush my teeth. So nagbrush ko, nagtoothbrush ka ba sa imong ngipon nimo? Brush my teeth. Then ate dinner. So nikaon sa panihapon, dinner. Panihapon ba kanang mukaon sa gabi? Sa gabi na siya dinner. So mo ni mo pili tag mga answer ko sa kaning nasa sulod sa box, magpili tag answer diri So number 3, I blank. So pili ka diri mo pili kag answer diri sa ibabaw tapos isulat diri sa mga blanko. Number 4 na diri number 5 ana. Taman sa number 8. So pili kag answer diri tapos ibutan diri sa number diri sa mga blanko. So magsulat ka og sentence ani. So example okay. I ate my breakfast when I woke up at 7:30 in the morning. So I ate my breakfast. Number 2, I woke up early, went to bed. Ate my breakfast. Maghatag taog ni tama. Maghatag taog time. Sige. So sa number 1, I woke up at 7:30 in the morning. So nimata ka sayo sa alas 7:30 sa buntag. So gikompleto niya, I woke up at 7:30 in the morning. So number 2, write a full sentence giving times. Okay. So kuan din siya. I woke up. Alagay. So kanina sa box is mga kuan siya. Mga kani siya tawag nito answer. Mga answer ni siya nga ato siyang himuan og sentence. Himuan pa nato siya og sentence. So number 1, given naman kay gihatagan naman ta og sample. I woke up at 7:30 in the morning. So nimata ko sayo sa alas 7:30 sa buntag. Number 2, I ate my breakfast
So ato ning butangan, I eat my breakfast pwede pod I eat my breakfast at pwede ra pod at ni siya at may masulatan ba ni di man masulatan na siya direta I ate my breakfast pwede ra at uy gamay man I ate my breakfast at pwede alas 7 ana pwede 7:30 ra gyapon pwede 7:30 or 7 o'clock 7 o'clock 7 o'clock in the morning na. So I ate my breakfast at 7 o'clock in the morning pwede ra ana then so mangita tag answer diri atong ibutang sa blank so pwede ra pod kani atong pilion read my lessons pwede I read my lessons I read my lessons dira so kuha tag answer diri ibutan nato diri sa blanco so sa number 3 pwede ra ta example ra niya I read my lessons so sa number 4 pili ta okay kani wash my hands so pwede ra I wash my hands I wash my hands yesterday nara so nang akong gihugasan ang akong kamot gahapon I wash my hands yesterday next went to bed I went pwede ra went to bed so pwede ra po I went to bed early so neto na ka sa imong katre og sayo so pasibuot gusto na ka mo matulog og sayo I went to bed early dira ana so yan lang pili ra mo og answer diri tapos isulat niyo diri sa blanco isulat niyo sa blanco nya magsugod siya sa I gani mga bata ako pasibot sa ako so sunod ta what's new directions read the diary below and answer the questions that follow so basahon ang diary sa ubos kaning diary ni siya diary tapos ansiran ang mga questions nga may mga questions so basahon na to ang diary tapos may mga questions musunod ang mga questions so may mga questions so kung magbasa sa diary so na mga questions so questions that follow so na questions nga ni sunod okay unahon na to basa ang diary mga bata so dear diary so ana siya dear diary
today I am sad because classes are suspended due to a pandemic called COVID-19. So today I am sad because classes are suspended due to a pandemic called COVID-19. So karon ko nung adlaw ako ay malungkot ako ay kanang naguol because tungod kay ang klase na suspended kanang wala na kanang so ang classes ko ng mga bata are suspended. So pasibuot sa suspended kanang nahunong na due to tungod sa pandemya nga gitawag og COVID-19. So tungod sa na ang classes na suspended siya, nahunong siya tungod sa pandemic. So when we say pandemic, mga bata, yung tag pandemic is kanang pagkailap cold COVID-19. So pagkailap sa kaning COVID-19 mga bata is virus na siya, no? Virus nga makapatay sa tao o sa mga hayop. So nikatag na ba ang kaning virus mo na pandemic, nikatag, nikailap, ni spread na siya. But I am glad because it gives me a chance to play and bond with my brother at home. So ingon siya, but I am glad because it gives me a chance to play and bond with my brother at home. So pero di ba nag-uul siya kay walay klase tungod kay ang klase na hunong tungod sa pagkailap sa sakit, kailap sa virus nga makahatag siya og sakit. Pero ingon pud siya nga pero I am glad, so malipayon pud siya, pero kuno malipayon pud siya because tungod kuno naghatag pud kuno og chance, naghatag siya og chance to play, naghatag og kanang nga kanang nasay kaning para makaduwa siya sa iyang igsuon niya nga lalaki, kigband siya o makigdula, no, makihalubilo siya iyang yang igsuon nga lalaki sa balay. So way klase, so makigduwa ra siya, magbanding sa iyang igsuon nga lalaki sa balay. I just hope my classmates and teachers are safe too. So ana pod siya nga unta ang akong mga classmate o akong mga maestro nga safe, ligtas pod. Ligtas ba kanang safe, ligtas. So safe ana siya, no? Ligtas or kaning luwas ba nga wala kuan sa virus, wala maigo sa virus. Pwede sila magkasakit. So ana siya nga unta nga akong mga classmate niya nako nga og akong mga maestro og maestra nga ligtas or safe pod, luwas, no, during this home quarantine period. So sa karon nga kanang quarantine kani mga bata kanang nara ka sa nara ka sa usa ka lugar o sa usa ka balay or kwarto nga dili sa ka magawas-gawas. So during this home quarantine, pasibot sa balay ra ka, dili magawas-gawas, ana home quarantine period. So sa kanong panahona, so mo na giingon ni yours Ninya. So mo na ingon niya, mo na gisulat ni Ninya sa iyang diary, mga bata. So ingon siya nga unta ako mga classmate ug mga teachers kaning maestra o maestro nga ligtas or luwas pod sa panahon sa kaning home quarantine period, sa kanang dihara sa balay, di magawas-gawas. So ang sulat si Ninya. So comprehension check na ta mga bata. Direction, so man yung panuto niya, guide niya. Read and understand the questions carefully. So atong basahon o atong sabton ang mga pangutana carefully.
So ato yung i-carefully jud na to nga kuan kanang basahon jud itong tarong ba ana. Choose the letter of the correct answer. So atong pilion ang mga litra sa sakto nga tubag mga bata. Write your answer on a separate sheet of paper. Write your answer. Isuotin niyo ang answer sa separate sa lahi nga papel, sheet of paper. So number 1, who wrote the diary? Kinsa may nagsulat sa diary? Who wrote the diary? Kinsa man to nagsulat sa diary mga bata? Kani nga diary. Kinsa nagsulat ana? Di ba siya kani? So sa may pangan aning bata ani. So usa kanay pangalan. Kinsa man to nagsulat mga bata? So nagsulat kani siya, no? Kani. So unsay pangalan kanang bata? So sa number 1, who wrote the diary? So pili ta og letter ha. A, Nina. B, Ninya. C, Ana. D, Nina. Who wrote the diary? Kinsay nagsulat sa diary? A, Nina. B, Ninya. C, Ana. D, Nina. Okay, number 2. When did Ninya write the diary? When did Ninya write the diary? So kanus ako no ni Ninya gisulat ang diary. Kanus ni Ninya gisulat ang diary. A, during summertime, sa panahon sa summertime. Mingani kag summertime mga bata kanang ting-init ba, no? Kanang diba sa bakasyon is ting-init na siya. So kanang init, ting-init mo na ting panahon sa dula-dula, kay init ang panahon, tapos kaning maligo sa dagat, sa beach o sa river, sa mga suba, sapa. Or B, during rainy day. So sa panahon sa ting-ulan nga adlaw. Mao ba na ang iyang text katong pagsulat niya sa diary sa ting-ulan nga adlaw? Or C, during home quarantine period, sa panahon sa kanang naramo sa balay, ang dili magawas-gawas, during home quarantine sa balay ra ba? So kanus ang makato gisulat ni Ninya ang diary. Ang C, during home quarantine period katong sa balay ra nga dili sa magawas-gawas. Quarantine sa magpuyo sa balay. Quarantine dili sa magawas-gawas, magpuyo lang sa balay. Home quarantine. Diha ba siya nagsulat nga adlaw, panahona? D, during class vacation, sa panahon sa katong bakasyon, class vacation. Sa ating bakasyon ba niya gisulat tong diary mga bata? Sa panahon ba to sa bakasyon, class vacation, sa bakasyon tong anong unay klase ba? Bakasyon na. So kung sa makato niya gisulat ang diary. Kung balik ko na, A, during summertime, sa panahon sa ting-init, summertime. Or B, during rainy day, kanang ting-ulan nga panahon. Or C, during home quarantine period, katong dili magawas-gawas sa balay, dili lang sa magawas-gawas kay naay virus. D, sa panahon sa kanang bakasyon na, class vacation na, mga klase bakasyon. So sa number 3 na ta mga bata, what did Ninya feel due to suspension of classes? What did Ninya feel due to suspension of classes? So unsa kunoy gibati ni Ninya tungod sa kanang suspension ba, kanang paghunong sa klase. So unsa kunoy gibati ni Ninya sa panahon o sa tungod sa paghunong sa klase? Unsay gibati ni Ninya sa panahon sa adlaw sa suspension sa klase? Okay, number 3, what did Ninya feel due to suspension of classes? So unsa kunoy gibati ni Ninya tungod sa paghunong sa klase. Tungod sa paghunong sa klase due to suspension of classes. A, sad, nag-uol siya. B, glad, malipayon siya. C, afraid, nahaglok siya.
D. Surprise, na surpresa siya. Surpresa gani kanang wala niya damha ba na surprise siya, kanang wala niya damha lagi, surprise. So muna sa number 3. So dirita sa number 4. What did Ninya do with her extra time? So unsa kuno gibuhat ni Ninya sa iyang extra nga time niya, kanang napatch na siya. So mingon ganit tag extra time, kanang bakante niya nga oras ba, kanang wala bakante niya nga oras, kanang marag wala siya gibuhat. So unsa kuno gibuhat ni Ninya sa iyang extra kanang bakante nga oras, extra time, bakante nga oras kanang wala siya gibuhat ba? A. Play with her brother, nagduwa siya sa iyang igsuon nga lalaki. B. Vacation to aunt's house, nagbakasyon siya sa balay sa iyang auntie. Or C. Stroll at the park, nagsuroy-suroy siya sa plaza or park. Or D. Look for her friends, so nangita sa iyang mga amigo. Mao ba nagibuhat ni Ninya? Balik ko na to sa number 4. What did Ninya do with her extra time? So unsa gibuhat ni Ninya sa iyang kanang extra time, kanang bakante niya nga oras? A. Play with her brother, nakigduwa sa iyang igsuon nga lalaki. Or B. Vacation to aunt's house, nibakasyon siya sa balay sa iyang auntie. Or C. Stroll at the park, nagsuroy-suroy siya sa plaza or sa park. D. Look for her friends, nangita sa iyang mga amigo. So number 5 na ta. How will you describe Ninya's attitude? So unsa kunoy imong ika-describe, ilarawan, unsa kunoy mo paglarawan o imo ikasulti sa batasan ni Ninya? A. A hard-headed child. So ang A, a hard-headed child, kanang gahig ulo nga bata. Hard gani, gahi, head, ulo. So gahig ulo nga bata, kanang dili kasabot ba lang yung badlungon ba, kanang ingon nga kanang yung dili magawas-gawas kay pandemic, kanang nay virus. So gahig ulo siya, mugawas jud siya. So muna say hard-headed, gahig ulo, badlungon, di patuo sa iyang mamag papa. So muna say hard-headed. Or B, a cheerful and happy child, kanang malipayon siya, no? Cheerful, malipayon siya nga bata. A cheerful and happy child. Or C, a sad child. So kuan siya, kanang malungkot na bata ba si Ninya. Or D, a helpful child, kanang matinabangon siya nga bata. So sa base sa diary nga atong gibasa ganina, mga bata, so unsa man kasi Ninya, unsa man kay batasan ni Ninya? A, a hard-headed child. So sang A, katong gahig ulo ba, badlungon, pabadlong siya. B, a cheerful, malipayon nga bata. Or C, a sad child. So malungkot siya nga bata, maguluanon siya nga bata. Or D, a helpful child, matinabangon siya nga bata. So kani nga bata, unsa man ka siya, unsa man kay ang batasan niya? Gahi ba siya ulo? Sa A, gahi ba siya ulo, malipayon ba siya nga bata, or malungkot siya nga bata, malungkot kanang maguluanon nga bata. Or D, matinabangon, helpful, matinabangon nga bata. So muna siya sa number 5. Pili na kada A, B, C, D. So what is it? How does a diary help you in expressing your thoughts and feelings? So giunsa ko no ang diary nga gitabangan ka sa pag-express sa imong thoughts, sa imong pangunahuna nimo ug imong gibati nimo. How does a diary help you in expressing? Giunsa ko no sa diary nga tabangan ka sa pag-express, sa pagpagawa sa imong pangunahuna nimo ug sa imong gibati nimo. So read another diary during Ninya's home quarantine period. So ato na pong basahon ang lain na pod nga diary ni Ninya. So atong basahon ang lain na diary sa panahon sa home quarantine period ni Ninya. So mingon gani kag home quarantine, kanang sa balay ra ka ba, dili sa magawas-gawas kay tungod kay naay virus, naay kanang COVID-19 pandemic, pagkailap sa virus.
na sakit. So dear diary. So mo ni siyang iyang lain na pud nga diary mga bata. So dear diary. Today I helped my mother do the household chores. So karon ko ng mga bata, ingon siya, akong gitabangan ang akong mama nga buhaton ang mga buluhaton sa balay, household chores or chores. So ingon siya, today ko no, karon ko nung adlaw mga bata ana siya, I helped my I helped my mother. Gitabangan ako ang akong mama nga buhaton ang mga trabahoon sa balay. She tells me that at my age, I need to learn the basic household chores or chores. So ingon iyang mama ko ng mga bata, sa iya ko ng edad, kinahanglan ako nun niya nga mahibalo ang mga basic, katulad ng mga basic nga trabahoon sa balay. So sa mga basic nga trabahoon sa mga balay mga bata, kanang manilhig, manarapo sa lamisa, manghugas og plato, ana, no? Manilhig, magdungag, maghugas og plato or mga baso, ana, dishes, wash dishes. So mo na yung mga basic nga household chores, magkanang hipos sa mga gamit, magplasa sa mga gamit, kaya nagkatag-katag, hipuson to siya. So, muna siya household chores. Magplastar, manghipos, manghugas, manilhig. Ana. So, muna yung mga basic household chores, mga bata. So, muna ingon siyang mama nga sa iyang age, sa iya ko nung age, dapat makibalo na nga magtabang-tabang sa balay, mga trabahoon sa balay. Then she teaches me how to wash dishes. So gitudluan ko na siyang mama, she teaches me. So gitudluan sa siyang mama unsaon paghugas sa dishes. So dishes mga bata kanang mga plato, mga kutsara, baso, kinanaan ninyo ba hugasan, di ba, mangaon mo niya pumayo kaon yung hugasan ang mga plato, baso, kutsara, tinidor. So muna siya mga dishes, wash dishes, and to cook rice, sa pagdungag sa bugas. Tudloan na siya unsaon pagdungag mga bata. Kamo mga bata, gitudloan na mo sa inyong mama or inyong papa, inyong ginikanan sa pagdungag. Okay, kung gitudloan mo, mas maayo, no? Kamao na mo sa pagdungag. So with enough time ko no, due to home quarantine, I am happy that she can now teach me those important skills I need to learn as a young girl. So with enough time, sa sakto nga panahon, tungod sa home quarantine, di sa balay, dili magawas-gawas, home quarantine. So nalipay siya kay gituluan sa siyang mama sa katong mga importante nga mga skills, mga talento nga kinahanglan niya nga mahibalawan isip usa ka bata nga babae. Yours, Ninya. So sa katong home quarantine na mga bata, pasibot adto sa tungod sa home quarantine, due to home quarantine, so nalipay ko no siya, si Ninya, kay natudluan sa siyang mama og katong mga importante nga mga skills. So sa mga skills sa Bisaya, so ang skills kanang imong kahanas ba, no? Kahanas nimo. So important, those important skills sa imong skills nimo kanang sa panghugas, sa panghipos, panghinlo, manilhig, ana. So mga skills. So katong mga important skills gitudluan siya. Isip kanang usa ka batang babae. So muna ina-learn ni nahibaluan ni Ninya sa katong kanang sa balay ra, dili sa magawas-gawas, home quarantine. So nalipay siya adto kay nara sa balay ra jud sila. So gitudluan siya siyang mama atong mga importante nga kani kahanas skills. So unsa man tong mga skills nga gitudlo siyang mama, katong manghugas, manilhig, magtrapo, ana, manghipos ng mga gamit. So direta, read this. Kaya itong basahon
Okay, read this. Diary is a personal piece of writing. So, ang diary mga bata is a personal sa imong kaugalingon mismo nga piece of writing. So, sa imo ng kaugalingon nga sa pagsulat. Karang na mga moto para kang kwan ba kang ninya nga sa iyang personal, sa iya mismo, sa iya mismo iyang gisulat ang iyang mga experiences niya sa nahitabo sa iya dito sa during sa ilang balay sa home quarantine niya. So iyang gisulat dito so sa iya mismo. So muna siya diary imong personal nimo sa imong kagalingon mismo nga sinulat nimo. So reflect your thoughts. So reflect ang imong thoughts nimo nga nakuan sa imong naaninag ba or nasalamin sa imong pangunahuna mahitungod sa person, tungod sa tao, mahitungod sa tao, event, mga panghitabo, place, lugar, and experience. Katong experience katong imong naagian nimo nga panghitabo ba, experience. That interest you most nga na interesado sa imuha gayud most. So muna siya ang diary. Pasibot sa diary mo tong sa imo mismo nga kanang sa imong mga sinulat nimo. So personal piece of writing. Then ikuan sa imong pangunahuna nimo, imong gisulat dito may tungod sa tao, may tungod sa mga panghitabo, sa lugar, sa experience katong mga na-encounter nimo na sa siya na nagihan nimo nga panghitabo nga na interest sa imo gayud. Interest you most. There are no patterns or set of rules when writing a diary. So wala kunoy pattern mga bata, walay giya or set nga rules, mga balaod or mga sumbanan, mga guide sa pagsulat sa when writing sa diha magsulat sa diary. So here are some benefits. So muna yung mga benepisyo nga atong makuha of writing a diary. So here are some benefits you get of keeping a diary. So number 1, private and honest. So ang private kanang ikaw ra mismo ba wala nimo gi-share sa uban, wala ka nagsaba-saba, imo rang gisikreto ba, private lang. And honest siya kanang matinud-anon siya, honest ang katong ang kanang sa diary mo na yung benepisyo niya. Ikaw lang mismo, private lang, sikreto lang sa imo lang kagalingon, tinuod yun siya. So with a diary, you can be honest. So honest ka sa imong kagalingon nimo. Matinud-anon ka sa imong kaugalingon. So sa diary, imong gisulat dito nin honest ka sa imong kagalingon. You don't have to worry. So dili kuno kakinahanglan nga maguol. You don't have to worry about how others think after you. So dili ka maguol mahitungod sa kanang unsa kay hunahuna sa mga tao sa imuha. Think after you. Share your thoughts. I-share ang imong mga nasa imong unahuna nimo. Imong share ang unsay nasa imong unahuna nimo, thoughts nimo, pangunahuna, and feelings sa imong gibati nimo with them. So ana imo na yung gi-share nimo dito sa diary. Imong feelings nimo dito So sa number 2, looking back. Diaries are a compilation of life experience and learn from it. So looking back kaning bata, murag imong gikuan ba, imong mga kagahapon nimo, tong mga niagi nimo, imo siyang gihandom nimo siya. Looking back, imo siyang gihandom ba, imong hunahuna siya katong niagi nang tabo sa imo So diaries ko ng mga bata sa compilation kanang compilation kani mga bata kanang gipang tipon-tipon nimo ba, imong gipang sa tawag ni compilation basta imo siyang gikuan. So compilation mga bata baga ng pagtigom sa imong mga experience nimo, mga panghitabo sa imong kinabuhi nimo. To imong gipang sulat nimo dito, imong pagtigom ang imong mga experiences dito and learn from it. Ug naka-learn ka to sa imong mga experiences. So dito diha gipang sulat nimo sa diary. So looking back nimo siya. So number 3, practice writing. So na-practice ang imong pagsulat nimo. Kay tungod kada kay diary nagsige ka sulat, so na-improve ang imong na-practice ang imong pagsulat nimo. So keeping a diary and writing about your experiences and events in life
you can practice your writing skills in a casual way. So kay nag-keep man ka, nagtago ka sa imong diary, sa imong mga sinulat nimo, mahitungod sa imong mga experience nimo, sa imong mga panghitabo, sa mga panghitabo nga nilabay nimo nga mga nilabay nimo nga mga na-experience nimo, imong na mga panghitabo ba nga imong naagihan ana experiences ug mga events, mga panghitabo events sa imong life nimo, sa imong kinabuhi nimo. You can practice your writing skills. So na-practice mo ang imong pagsulat nimo, skills, writing skills nimo sa in a casual way. So katurang casual lang ba mga daily nimo nga kuan nga pagkuan nimo sa pagsulat-sulat nimo sa imong diary nimo. So number 4, relaxing in writing. So relaxing ba? Relax ka. Kanang dili kay ka kuan kanang stress ana. In writing, you can express your feelings. So sa pagsulat, imo siyang ma-express, mapagawas nimo ang imong gibati nimo. It is a way to relieve your stress. So imong gigawas, imong gibati, so imong gibati nimo, imong isulat ito sa imong diary nimo para ma-relieve ang imong stress. Imong naon gikapoy ka, imong isulat dito ana stress ka. Ang problema sa imong life nimo, and problem in life. So problema sa imong kinabuhi nimo, imong isulat ito na stress ka, gikapoy ko ana imong sulat dito na naguol ko, imong isulat ito imong mga stress ug mga problema sa imong kinabuhi dito sa diary. So number 5, find resolution. So ngita kag kanang kuan ba, find resolution, nangita ka og kasulbaron nimo ang problema. So diary is a problem solving. So ang diary ko ng mga bata is kanang pag-solve sa imong problema. Kung na kay mga problema ang mga bata, nangita ka kanang imong paagi ba unsa nimo pag-solve niya kung problema be. So imong gisulat-sulat nimo dito So by writing down your hatred, imong gisulat ang imong kasuko nimo ug mga problema nimo and questions. By writing down your hatred, imong gisulat ang imo mga kasuko nimo, mga problema nimo and questions, mga pangutana nimo, you will be able to reflect on and think it more clearly. So nakay kanang kakayahan ba nga so sa pagsulat nimo atong mga kasuko nimo, mga problema ug mga pangutana nimo, nakay kakayahan nga imong i-reflect, imong ikuan ba, imong isalamin sa imong kaugalingon nga ikuan nimo nga ug imo siyang ihunhunog maayo nga kuan ba sa ka na pag-solve ni siya nga problema nimo. So imo sa problema dito sa una ko ni pag resolba. So mo na siyang diary, mo ni nakabenepisyo sa diary, no? Ba yung problema nako karon kay ang adlaw mo ning so unsa may akong kanan ni buhaton para sunod adlaw okay na jud siya, ma-resolve na jud ni siya. So mo na ang mga benepisyo sa keeping diary mga bata. Kaning 5, no? Private siya ug honest siya, sekreto ra ug honest ka matulad alang sa imong kagalingon. Number 2, looking back. So nagkuan lang ka kanang imo nagbalik tanaw lang ka sa imong na mga na-experience nimo, itong mga imong nagian nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. And then number 3, practice writing, na practice ang imong pagsulat. Relaxing ra kay siya kay na-relieve ang mga stress nimo, kay imong gipagawas ang imong gibati nimo. So number 5, nangita kag find resolution, nangita kag paagi sa pagresolba sa mga problema nimo, mga kasuko ug mga pangutana sa imong kaugalingon nimo, sa imong kinabuhi nimo. So muna ang mga benepisyo niya sa keeping a diary. Kay diri na punta, what's more? Activity A1, complete it right. So direction, copy the diary in your clean sheet of paper. So nai-guide diri ang mga bata, panuto niya nga kopyahan ko no ang diary sa imong hinlo nga papel. So sheet of paper, write it by completing the sentences. So atong isulat ko no pinaagi sa pagkumpleto sa mga sentence given below nga gihatag sa ubos gamit ang mga gihatag nga mga phrases. So akong balikon, kopyahon ang diary dito sa imong hinlo nga papel ug isulat nato siyang isulat pinaagi sa kaning mga sentence nga gihatag. So mo ni ang mga sentence mga bata nga gihatag.
So kani may mga sentence nga gihatag diri So kani atong isulat. So write it by completing the sentences. So ato ning mo ni ang mga sentences ba nga bata. Okay, so nakita ninyo mo ni ang mga sentences. Nya tapos na siya mga blanco. No, na siya mga blanco diha blank. Then ang answer niya, ang given niya nga phrases nasa gisulod sa box. Ang given nga phrases, mga answer nasa box. So mo ni ang given phrases, mo ni ang mga phrases mga bata, phrases. Mo ni siya mga phrases gisulod sa box. Tapos nakita ninyo diri na mga sentences diri na sentence diri pero dagan ang mga blanco, na siya mga blanco. So manguha tag mga answer diri sa box. Manguha tag mga answer diri sa box. Kani mga phrases, mamili ta diri mga phrases. Tapos atong ibutang diri sa mga blanco. Diha sa mga blank. Okay. Nakuha ba mga bata? So ato sang basahon be ang mga phrases nga nasa box, So muna yung mga phrases making my day productive. So making my day. So gikuan lang akong adlaw nga produktibo siya. Kanang mingkag productive kanang nabuhat ba? Productive siya. Mabungahon siya na kay nabuhat. Example, sa imong adlaw karon kay productive kayo kay ngano? Kay nanghugas ka, you do household chores. So muna siya productive na siya. So making my day productive. Kuan ang adlaw karon nga produktibo siya. Mabungahon siya. Sama atong karong adlaw productive akong adlaw karon kay tabang ko sa akong mama, tabang ko sa household chores, basic household chores, sama itong manghugas, manglimpyo, manarapo, manilhig, manghipo sa mga gamit nga nagkatag-katag sa balay. So muna siya productive ka gani nakagibuhat anang adlaw. So making my day productive. So sunod nga phrases. Sunod nga phrase. Plant some vegetables in our backyard garden. So nagtanom og mga gulay sa inyong sa inyong bakuran ninyo, sa inyong garden ninyo. Kung namoy garden sa inyong balay, kung kailan mo og garden, so nagtanom ko og mga vegetables, gulay sa inyong garden ninyo, sa inyong bakuran ninyo, sa inyong silong ba, sa garden ninyo, sa mayuta. Okay, sunod, some eggplants. So nakuno uban nga mga eggplants. So sa mga eggplants mga bata, talong. Then tomatoes, kaning mga kamatis and sweet potatoes. So some eggplants. So naiuban nga mga talong, tomatoes, bingkag tomatoes mga bata, kaning kamatis, then sweet potatoes. So sweet potatoes kaning kamuti. It will sustain us. So next na po nga, sunod na po nga phrase. It will sustain us in the coming months while in the middle of this pandemic. It will sustain, makasustento siya, makahatag siya sa tua sa umaabot nga mga buwan. It will sustain us in the coming months. So nakahatag siya og sustento sa tua sa umaabot nga mga buwan. While samtang in the middle, samtang sa tunga-tunga sa pagkailap. Pandemic kini, pagkailap sa virus nga COVID-19. So muna siya mga bata. Muna ato mga phrases, no? Atong balikon ato mga phrases, atong balikon og basa. Making my day productive. Ikuan akong adlaw nga produktibo siya. Then magtanom, plant some vegetable, magtanom og mga gulay sa garden o sa inyong bakuran, sa inyong silong ba. O dito ba sa likod kanang nayuta dito nga bakante nya tamnan og mga kanang mga gulay. Then some eggplants, mga naiuban nga mga talong eggplants, then tomatoes, kamatis ug sweet potatoes and sweet potatoes kaning mga kamote. Then sunod nga phrase, it will sustain us. So makasustento siya in the coming months. So makasustento siya or makahatag siya sa tua sa umaabot ng mga buwan. Samtang while in the middle, samtang sa tunga-tunga sa pandemic, sa kaning pagkailap sa maong sakit sa virus.
So muna siya mga phrases. So diri na po ta sa sentence. So sa ubos sa sentence niya is daghan siya og mga blanco, no? So ato na siyang ansiran diha mga bata. So basahon nato be, Dear Diary, today I am blank. I helped my grandma blank. We plant blank and blank. Grandma said blank. Yours blank. So atong bisayon, today karong adlaw I am. Ako karong adlaw ako blank. I help my grandma. Akong gitabangan ang akong mama. Akong gitabangan ang akong lula. Grandma gani mga bata, lula. So akong gitabangan ang akong lula blank. We plant, nagtanom mi og. So may gitanom nila blank og blank. So sa makailang gitanom blank. We plant blank and blank. Grandma said, ingon akong lula nga blank. Yours blank. So mana siya. So sa activity 8 to supply the sentences. Supply the sentences. Did you spend your time productively during your home quarantine period? I hope you do. So did you spend your time productively during your home quarantine period? So ingon siya nga, pag naipangutan na diri, ingon siya nga, nag-spend ba mo? Kanang nagkuan mo ba? Kuan sa inyong time. So ang pangutan na diri, ingon siya nga, did you spend your time productively during home quarantine period? So nagpahimulos ba mo sa inyong oras productively? Kanang maproduktibo jud siya ba? Kanang inyong gilaan ang inyong oras na inyong ipahimuslan ang inyong adlaw ninyo or oras ninyo nga mabungahon siya. So sa itong mabungahon, itong giingon ako nga mabungahon gani kanang namoy nabuhat ba sa inyong balay ninyo during home quarantine. O sa during home quarantine namoy inyong nabuhat ba mabungahon ang inyong kwan nga namo sa balay. So unsa man tong productively nga pasibot katong nang hugas mo, nanilhig mo, nang hinlo mo sa inyong balay ninyo, uban pa nga kuan nang hipos mo ana, uban pa nga mga trabahoon sa balay. Muna say productively kanang naamoy nabuhat ba sa katong panahon sa home quarantine. Sa panahon sa katong kanang diha mo sa balay, dili sa magkawas-kawas na quarantine sa mo, home quarantine. So unsa inyo ba jud to nga kuan na pahimuslan ang adlaw or panahon o ang oras nga mabungahon jud siya. I hope you do. Unta nga inyong nabuhat. I hope you do. Direction, so panuto, write a diary of your most productive activity while you stayed at home. So magsulat kuno ka og diary sa imong pinaka produktibo or mabungahon nga aktibidad nga samtang nga nakasabalay, nag-stay ka sa balay, nagpuyo ka sa balay. So imong isulat mga bata ang imong most productive activity, katong mabungahon, pinaka mabungahon nga aktibidad. So unsa man ang productive katong kwan ba? Katong namoy nabuhat sa inyong balay ninyo, mga aktibidad nga inyong nabuhat sa inyong balay. So mo na siya most productive activity. So follow the format below. So diary, so mo na tong format mga bata. So mo na siya Dear Diary. So inyo isulat diha kung unsa inyo nabuhat sa inyong balay be, unsa man kay nabuhat sa inyong balay katong wala mo gawas no, di bawal man maglaglaag kay na may COVID-19 pandemic, na may pagkailap sa sakit sa COVID-19 virus. So unsa inyong nabuhat sa inyong panimalay. So inyo isulat diri Okay? What I have learned. So unsa may akong nakatunan, what I have learned. Unsa akong nakatunan, what I have learned. So A, in what way you can express your feelings in your honest and private way. Unsa nga paagi nga imong mapagawas ang imong gibati sa tinuod o sa sekreto nga paagi. In what way you can express your feelings on your honest and private way. So B, what are to be reflected in your diary. So sa B, what are to be reflected in your diary. So unsa man kunoy ma-reflect kana masalamin sa imong diary nimo.
maaninag sa imong diary or reflected pasibuot kanang padayag unsa man kay kanang imong gusto nga ipadayag sa imong diary. So what are unsa man kuno yung mga gipadayag sa imong diary, padayag or sa imong lagi kanang imong gipakita ba padayag show. Unsa man kay imong gipadayag sa imong diary nimo, gipagawas nimo sa imong diary. What are to be reflected in your diary? May imong gipagawas, gipadayag sa imong diary nimo. So sa C, what writing? C, is writing a diary important? Is writing a diary important? So importante ba nga magsulat og kuan? Diary? Is writing a diary important? Importante ba nga magsulat og diary? Why or why not? Why or why not? So importante ba magsulat og diary? Ngano or nganong dili? Why or why not? Ngano or nganong dili? So mana siya, why or why not? So no, direta what I can do. Let us see what you can do. So unsa akong mabuhat? What can I do? Let us see what you can do. So atong tan-awon kung unsay imong mabuhat. Let us see what you can do. Directions or panuto giya nato ni. Identify the following pictures and use them to complete the sentences. So atong ilhon identify. So mingkag identify ilhon. Atong ilhon ang mga musunod nga mga pictures. So nakita nato ang mga pictures diha. So atong nang ilhon ang mga pictures diha mga bata and use them to complete the sentences. Ato siyang gamiton kaning mga picture diha para makompleto ang mga sentences. Write them on your notebook. So inyong isulat sa inyong notebook ninyo. Sample diha nga side, diri sa left side. So hobbies, unsa man ang hobbies mga bata kanang imong ginabuhat permanente ba hobbies nimo. So sa Lunes nag-unsa man siya sa Lunes. Monday, Lunes nag-unsa man na siya. So nakita ninyo nga nagdula siya og sa man bula man ano yung kon siyang kamot. So kaning nga dula is volleyball man ni. So nagdula siya og volleyball. Yan sa Tuesday nagunsa man siya. So wala man. So sa Wednesday nagunsa man ni siya. So nagbasa sila. So na tulo ka bata diri nagbasa sila. So Thursday blanco. Sa Friday, sa Biyernes. So balik ko na ko sa Lunes nagdula og volleyball. Monday, sa Tuesday o sa Martes wala blanco. Then sa Wednesday, Merkules, na itulo ka bata diri nagbasa. Then sa Thursday, blanco. So sa Friday, na ang bata diri usa ka bata nagtanaw siya og TV sa Biyernes. Sa Friday, sa Saturday, nagkanta sila. Na yung mga bata diri nagkanta sila. Then sa Sunday, nagduwa na pud og volleyball. Diri sa sunod, food. So sa food, nakita na to diri na photo cheese. So photo cheese ni siya, makaon na siya pagkaon. Yan sa Tuesday, so sa Lunes to siya no nya, sa Martes blanco man eh, Wednesday blanco po, sa Thursday special bibingka. So bingka ni siya. Kita naman kakaon siya mong bingka. So man siya. Din sa Biyernes, sa Friday blanco, sa Saturday biko special, so biko ni siya. Sa Sunday blanco na pod. Dili sa school, sa Lunes blanco, sa Martes sa Tuesday blanco, tapos sa siya sa Wednesday, sa Miyerkules nagbasa og English, naglearn og English ni libro. Tapos sa Thursday, Huwebes nagsulat siya or nag-answer na siya. Din sa Biyernes na pod math na pod ni siya, notebook nga libro nga math. So okay, libro na siya nga math. Din sa Saturday blanco. Din Sunday nagsulat na pud siya or nag-answer siya. So sa feelings sa Monday blanco, sa Tuesday o Martes more nahilantan ni siya nasakit ni siya nahilantan. So sa Martes din kaning sa Wednesday, sa Miyerkules nagdula-dula man nagkambak. Then sunod mga adlaw diri sa Huwebes, sa Thursday blanco, sa Friday blanco, sa Biyernes blanco, tapos sa Saturday, sa Sabado blanco, then sa Domingo, Sundays blanco po. Okay, number 1.
On Monday, I had blank training and I had blank training and I ate 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 blank for snacks. So sa Lunes, I had blank na ako'y blank training. Nasa training. Og I ate kaon ko og blank for snacks. Number 2, on Tuesday, beses wet. Susong tanawon ha. Stop sa nato.